Sa patuloy na negosasyon ng Amerika at Iran, dalawang oil tanker ang hinijak ng Iran na mayroon naman ng 1 milyong litro ng gasolina. Ikinulong nito ang mga crew at hindi isinapubliko kung ano ang mga nationality nito. Alamin na buong detalye mamaya. At Amerika muling ipinahayag ang pangako nito sa Pilipinas na ironclad sa isinagawang 88th anniversary ng bilateral relations ng dalawang bansa. Habang ipinaliwanag naman ni maritime expert Attorney J. Batumbakal kung bakit nakikinabang ang China sa ipinaglalaban ni Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Habang nagpapatuloy ang negosasyon ng Iran at Amerika, hinijak ng Iran ang dalawang foreign oil tanker sa Persian Gulf kahapon. Hindi ibinigay ng Iran ang nasyonalidad ng mga crew kung mayroon bang Pilipino dito at kung anong bandila ang kinakatawan ng tanker. Sa isang interview, sinabi ng Regional Commander ng Revolutionary Guard Corps Navy ng Iran na si General Mujarrad na ang mga tanker ay may dala umanong humigit kumulang 1 milyong litro ng gasolina kabilang ang diesel at naagaw ang tanker sa Persian Gulf habang ang 15 crew ay ikinulong umano nila. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اشراف کامل نیروی دریایی سخابر خلیج فارس منطقه دوم نیروی دریایی مثل اشرافی که داشت متوجه تردد 2 فروند شناور حامل قاچاق سوخت شد. با حکم قضایی این 2 شناور تقریبا در محدوده استفاده جزیره اقتدار جزیره فارسی توقیف شدند. با حکم قضایی به بوشهر منتقل شد و مقدار بیش از 1 میلیون لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل تحویل شرکت ملی پخش پالایش شد. در این راستا 15 نفر خدمه خارجی این 2 فروند دستگیر شدند و جهت سیر ملاحظ قضایی همکنون در اختیار محاکم قضایی است. Ang mga presyo ng tingiang gasolina sa Iran ay kabilang sa pinakamura sa mundo at ang kanilang ginagawa upang kumita ay ang pagpuslit ng gasolina sa ibang mga bansa habang wala pang pahayag ang Amerika kaugnay sa pag-hijack ng Iran sa dalawang tanker. Pero sinabi ni Leavitt na habang nagaganap ang mga negosasyon, ipinaalala ng Amerika sa rehimeng Iranian na maraming opsyon si Trump bukod sa diplomasya bilang Commander-in-Chief ng pinakamakapangyarihang militar sa kasaysayan ng mundo. Isang paalala sa Iran na ayusin nito ang desisyon. The president has obviously been quite clear in his demands of the Iranian regime. Zero nuclear capability is something he's been very explicit about, and he wants to see if a deal can be struck. And while these negotiations are taking place, I would remind the Iranian regime that the president has many options at his disposal, aside from diplomacy, as the commander-in-chief of the most powerful military in the history of the world. At sa ibang balita naman, 80 taon na ang bilateral relations ng Amerika at Pilipinas ngayong 2026. Kaya kahapon ay opisyal nang inilunsad ang 88th anniversary logo na pinangunahan ng US Ambassador sa Pilipinas at Philippine Ambassador sa Amerika. Sinabi ng Embahador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez na walang malaking pagbabago sa ironclad na alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga obserbasyon na muling nakatuon si Trump sa kanlurang hemisperyo kung saan inaalis nito ang mga Indo-Pacific partners na tumatalikod sa Amerika. Don't think that there's any major changes as far as our alliance is concerned, especially on our mutual defense treaty and mutual defense alliance with the United States. What is happening right now in the Western Hemisphere is that I think the administration of President Trump is just making sure securing the Western area, rightly so, because that is their neighborhood. And in our case, not only are we working with the United States, but we're also working with other allies and friends in the Pacific region to continue with our security and our prosperity. Ayon naman kay Robert Erwin, nananatiling nakatuon ng Amerika sa pangako nito sa kaalyado sa pagtiyak sa isang malaya, bukas at ligtas na rehiyon ng Indo-Pacific. The United States stands with the Philippines and our other allies for a free, open, and secure Indo-Pacific.
and I want to underscore our commitment. This event tonight is about the 80th anniversary, but as I noted, it's the 75th anniversary of the Mutual Defense Treaty, and to underscore our commitment to the Mutual Defense Treaty as well, and our strong Philippine alliance. Thank you. Kasabay ng anibersaryo ang pagbuo ni Trump ng Board of Peace, isang samahan ng mga bansa na layong tiyakin ang pagpapatupad ng ceasefire sa mga giyera saan man sa mundo. Sinabi ni Romualdez na inimbitahan ni Trump ang Pilipinas na sumali dito. House gave me a letter addressed, a personal letter coming from President Trump inviting President Marcos to be a member of the Board of Peace. Pero ani Romualdez, mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na maging miyembro ang Pilipinas dito dahil mayroon umano itong membership na aabot sa $1 bilyong. Sinabi rin ni Romualdez na posibleng bumisita si Trump sa bansa para sa Asian Summit kung saan ang Pilipinas ang chairman. At dagdag na balita mga kabayan, ipiniliwanag naman ni Maritime Expert Attorney Jay Batumbakal kung bakit nakikinabang ang China sa ipinaglalaban ni Marcoleta tungkol sa mga coordinates sa West Philippine Sea. Alam niya na ang tanging paraan para magwagi siya ay kailangan niyang mapasuko yung Pilipinas. Kailangan i-give up ng Pilipinas yan voluntarily. So, ang ginagawa nila, kumaga yung tinatawag ng gaslighting, kahit na may karapatan ka dyan, ginagawa nila ng paraan para akalain mo na, ay hindi, wala pala. No? So, yun yung nangyayari dito sa mga usapin na to. Biglang sasabihin ng, lalo na kung senator pa nagsalita, sasabihin na hindi natin pwede i-claim ang West Philippine Sea. Di ibig sabihin, parang ini-influensyahan nila. Gusto lang influensyahan yung ating taumbayan, yung ating gobyerno, na manghina at i-give up na lang ito. No? Kasi yun na lang paraan para magwagi ang China. So, tinutulungan talaga ngayon China dun sa kanilang objective.